So ayan, nakauwi na kami galing sa botohan kanina. Grabe talaga yung impact ng mga tao ngayon. Tingin ko parang mas marami ngayon ang bumoto kaysa sa presidential election. So mga ganitong oras, mga nasa 8 o'clock. Yes, 8 o'clock na to. Ang nakapila nga kami dito. Nasa room 354 nga pala yung pangalan ko. Last election, nandoon yun sa kabila. Pero ngayon lumipat na naman dito sa kabila. Pero hindi pa rin tayo nahihirapan hanapin ang ating pangalan at sequence number. Kasi syempre, bago ako pumunta doon sa presinto, may dala kasi akong VRR. So, nandoon nakalagay yung aking precinct number. So, ang kinuha ko na lang is ang sequence number. So, paglapit sa pintuan, di ba may teacher. So, nagsulat na sila ng pangalan. So, mabilis lang talaga pag alam mo na yung precinct number. At grabe, halos para kaming masuffocate dito kasi nga sobrang dami ng pila, and then paisa-isa lang yung pumapasok kasi medyo mabagal yung machine kanina. So minsan may nakakapasok na 3, and then after ng 3 is 1, 2. So yung mga teacher nagsasabi na dapat daw meron na kaming listahan ng iboboto namin para daw mabilis na lang ang paglagay-lagay. So ako kasi hindi ako nagdala ng listahan kasi nasa isip ko na lang yung bobotohin ko, pero yung pinaka-importante lang talaga sa akin na bobotohin ko is ang mayor, vice mayor, and congressman. So sa mga senador, ilan lang yung binoto ko. Hindi ako bumoto ng mga sino-sino. Iwan ko kung 3 pirasong senador lang yata yung binoto ko. Basta importante yung mayor, vice mayor, at congressman. Tapos yung mga councilor, so ilang piraso lang din yung binoto ko doon. So sa party list, ayun, isang piraso lang syempre sa party list. So ayan, dito na side talaga, dito mo makikita, kapag nalaman mo na yung precinct number mo, makikita mo dyan sa mahabang board na yan kung anong floor ka. Pero syempre yung iba, nalilito, lalo na't hindi sila familiar sa school na to. Number 1 ngayon sa listahan ang Nagpayong Elementary School kasi ito yung school ngayon sa napakaraming botante, 47,000 mahigit ata yon ang botante dito. So mayroon ditong nakaantabay na media. Ayan, first time ko nakakita ng media kasi nakaraan parang hindi ko napansin to, pero ngayon parang naka-live nga dyan ng mga media, tapos nag-iikot yung mga cameraman, ang dami. So maaga pa lang kanina daw, nag-umpisa na ng voting 5 o'clock. So sa mga senior yun, PWD. So pagpatak ng alas 7, yung mga regular voting na. So yung iba, nakakaboto pa rin naman sila kahit mga senior na sila. Pero kanina ba, parang hindi pa crowded masyado. Pero syempre siguro ang iba hirap nagising ng umaga, so inabot na sila dito ng siyam-siyam. Grabe talaga yung init, at syempre 3 kasi kami sa bahay ang boboto, at syempre isa lang yung bobotohin namin. Pero ako, nauna akong pumunta dahil nagkaroon kami ng salisi. Nagkasalisi kami kasi akala ko pumunta na sila dito kasi nga sarado yung bahay doon. Nakita ko lang yung motor na nakaparking, kaya ayan, dumiretso na ako doon. Pero tawag sila ng tawag sa akin, ang indig pala andi dito ako, sila hindi pa pumupunta. So ayan, inantay ko sila dito kasi 10 o'clock nakababa na ako. So sila kakarating pa lang nila ng 11. So ayan, ito na yung proof na nakapag-boto na tayo. So may ink na tayo lagi sa kuko. So sila nito hindi pa sila tapos. So ayan, inantay ko sila dito. So natapos sila siguro mga 1:30 na. So nagantay ako ng halos 3 oras. Sobrang dami talaga ng tao. Parang hindi talaga nauubos kasi nga pakiramdam ko mas maraming bumoto ngayon kumpara nung nag-presidential election. So ayan, mayor ngayon, mayor, senador, pa nga councilor, congressman, yun yung mga ngayon. So first time ko yung mag-upload na video na to kasi nga parang excited ba ako kasi 'di ba, as botante ng Pasig, syempre alam natin sa sarili natin nga deserve pa rin manalo ng aming mayor na si Vico Soto. So kahit kaming mag-iina talaga, yun yung binoto namin. So ayan, nilagay ko lang dito yung experience ko, all in all smooth, palagi namang smooth, wala namang nangyayari dito na mga aksidente or nag-away-away. So ayan, so
Mahirap kasi pag hindi ka nakaboto ng isang botohan lang kasi nga magpapa-deactivate ka ng iyong kumbaga magpaparehistro ka ulit. Kaya sabi ko sa mga anak ko magboto tayo kasi nga privilege natin yun at kailangan natin yung gamitin. At syempre bobotohin natin yung tamang tao at syempre sundin natin yung ating konsensya. So, ang dami ditong mga watcher. Kahit saan ka dito pumunta, saan ka tumayo, ang daming mga watcher. So, pwede silang magtanong, pwede silang mag-assist. Basta magtanong ka, syempre hindi ka naman nila i-assist kung hindi nila alam kung ano mo, diba? So, ayan, pero kapag alam mo na yung precinct number mo, ay nako, smooth na smooth lang magboto.